Ito na nga po pinag-uusapan ngayon, stricter measures kasi nangyari na yung insidente. Pero aside from that, yun din pong prevention sana sa lahat ng mga Yes. eskwelahan ay dapat pinag-uusapan na rin po ngayon. Sa mga private schools po ba na members ninyo, kamusta po ang Mm. digital literacy campaign natin for students and even for parents? Well, that is a continuing advocacy, no, for many schools, kasi we acknowledge that students interact not only inside the campus but also outside. Actually, mas mahirap pag nasa labas, lalo na sa digital platforms or virtual platforms like social media, kasi hindi mo na alam kung sino yung mga kausap. Kaya naman yung mga policy ng school also involves the parents, no? Na lalong na pag wala na sila sa school, no, dun sila nagkakaroon ng access sa gadgets, dapat talagang merong cooperation ng parents. Tulungan yung mga schools to regulate their use of social media and their gadgets kapag wala na po sila sa eskwelahan. Pero ang isa pa, DJ Chacha, ang tinitingnan din namin sa Kokopea, no, as really part of preventive measure is mabigyan po talaga dapat ng authority yung tamang pagbalanse po, no, sa pagdisiplina ng mga bata. Kasi marami po rin sa aming nakakarating na reklamo po ng mga, or concern ng mga teachers, no. I think this is also for public schools. So, maraming concern ng mga teachers ngayon na hindi nila madisiplina yung mga bata because they are always prone to complaints, no, ng Oo, mga child estudyante. abuse. Oo, Oh, pupunta po yan sa DepEd, tapos yung DepEd pagagalitan yung school. So ngayon, oo. parang bumabalik yung issue na yan, na parang bigyan nyo kasi kami ng authority Mhm. naman, ng konting latitude naman na magdisiplina sa kanila. Hindi yung pag napagsabihan mo ay nagdamdam, magreklamo ka agad. So ang tendency is wag na lang magdisiplina. So of course, this has a direct connection to what's happening now. Parang doon tayo dapat sa character formation is part of the duty of the schools and the parents. Kaya dapat, yan po ang patuloy naming pinag-uusapan ngayon sa mga schools. Oo, agree na. Kita ko rin po yung ilang statement ng mga guro natin ngayon, ano, and even ng ibang professionals natin na wala na nga daw po masyadong otoridad ngayon yung mga teachers para pagalitan itong mga bata. Sir, yung binabanggit nyo po kanina na may mga ginagawa naman ng ibang preventive measures, yung iba't ibang mga private schools natin. Lumulutang din po kasi ngayon yung aside from dock cover and hold na ginagawa sa mga schools and establishments pagka po may lindol, ano, bilang paghahanda, yun pong paghahanda din sa mga ganitong klase ng bagay para alam din ng mga estudyante at teachers ang gagawin. Even before pa po ba this incident, meron ng mga eskwelahan na gumawa nito, mga private schools? Yes, opo. Ayan po ay kasama po yan sa paghahanda palagi nung nasa pagbubukas ng school year. That's a continuing a concern for many schools. Pero po, hindi lang talaga din yan sa schools. Talagang they also involve the community. Halimbawa po sa mga aming member schools, nagkakaroon po ng committee na within the community, kasama yung barangay, coordination with the police, no? Tapos nagkakaroon po ng awareness programs para po sa mga parents at mga teachers, ano po ang gagawin, saan po sila tatawag at saan po pupunta. Pero yan po ay kadalasan in-invite nga po itong mga agencies outside of the schools para po sila ang magbigay po ng proper information sa schools, kasi again, very limited po yung expertise din po, no, ng mga schools pagdating sa safety and security, no. Mhm. Doon na tayo sa mga basic, mataas ang bakod, may security guard, hindi pinapapasok dapat ang mga outsiders, mga ganyan, chine-check ang belongings, yung the usual po, no, at paigtingin lang po ito, but talagang kailangan po talaga ang cooperation ng buong komunidad po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.